siguro yung lashing materials hindi kinayanan, baka mabigat yung truck, baka overcapacity. So, hindi nila namataan yun, pumutok yung rolling materials, nung gumano ng barko, nung nag-rolling siya, sumaba yung truck, tumagilid. Kaya nung tumagilid yung truck, nagkaroon siya ng angle of roll and dire-diretso na lumubog yung barko. Siguro as far as navigational is concerned, nung kumakambyo sila papuntang Jolo galing sa Zamboanga City, siguro inampas ng alon, maliit yung barko, gumalaw yung mga rolling cargos sa loob. Nung gumalaw yung mga rolling cargos, nagkaroon siya ng sudden lease yung barko. And accordingly, nagkaroon ng water ingress. So, hindi ma-determine kung ano talaga yung problema. Basta may pumutok daw na parang malakas sa baba, then yun na yun, tumagilid yung barko kagad. That will be part of the investigation. Nakikita niyo rin ba yung ganong angulo ngayon? We are not discounting any possibility. We focus on the search and rescue. Mas mahalaga sa ngayon ang buhay ng tao. Ngayon, wala pa po tayong dapat ikabahala. Normally, yung oil nasa surface lang. They are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days
to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection. Kung lalabas po sa investigasyon na meron pong pagkukulang ang gobyerno, makakaasa po kayo na yayarin, sisibakin, we will file the appropriate cases against our fellow workers. We are exacting accountability and we will be very unforgiving on this. I'm asking Marina, what did we do for the last how many years? Nasaan ang mga report? Ano ba yung pagkukulang natin?